Dok, kailan po dapat seryosohin ang chest pain o pananakip sa dibdib? Welcome sa Usapang Surgery with Doc Porcy. I know naghahanda kayo para sa Valentine's Day at sa Heart of Hearts, pero tandaan din natin na ang ating celebration ng February ay also Heart Health Month. At importante dito ang awareness tungkol sa kalusugan ng ating heart. Pero sa tingin ko, magandang tingnan natin to through dun sa isang tanong. Dok, kailan po dapat seryosohin ang chest pain o pananakip sa dibdib? Okay, so ako po ay isang general surgeon, so hindi ko po masasagot lahat ng tanong. Pero isa sa mga common questions na pinag-encounter ng mga pasyente is itong problema sa pananakip sa dibdib. Tandaan natin na ang ating chest, marami pong organs na dumadaan dyan. Nandyan po ang puso, nandyan po ang baga, pero bukod doon, nandun din po ang parte ng ating digestive system, yung esophagus. Okay, ngayon, kung meron mga pasyenteng sumasakit ng dibdib, hindi po yan sasabihin namin agad, ay heart attack na yan. Pag ginagawa namin to, pinag-aaralan muna namin at inaalam namin ang konteksto. So, kunyari, ikaw ay isang bodybuilder. Mahilig ka mag-gym, exercise ka ng exercise. Paminsan hindi ka nakakagawa ng tamang stretching, it can cause yung condition na tinatawag naming costochondritis. Kung saan yung mga joints dito sa sternum o yung bone mo dito sa gitna ay namamaga. At pag namaga po yan, pwede po mag-cause ng sensation na para kang inaatake sa puso. Okay? Ang costochondritis, madaling gamutin. Binibigyan lang namin ng pain medicine and rest. May isa namang kondisyon na close din sa heart attack. At yan po more or less realm na naming mga general surgeon. Ito po yung tinatawag naming GERD, no? O yung gastroesophageal reflux disease. So ngayong panahon na marami po tayong ways kumain at marami na tayong mga choices ng pagkain, ang problema natin, paminsan nag-overeating ang mga tao. At pag nangyari yon, pwede tayong magkaroon ng regurgitation o yung kinain natin mag-aakyat, magre-reflux. So tatawirin niya po ang boundary ng ating tiyan o ng stomach at papasok po siya sa dibdib yung pagkain. Pag nangyari yon, nagkukos po yan ng heartburn. At paminsan ng feeling ng heartburn, parang, like I said, heartburn, nasusunog, o kaya parang sumisikip ang dibdib. Ang solution ng heartburn is actually lifestyle change, ayusin ng paano ang paraan ng pagkain, at also, mukhang magandang maimbestigahan po kayo ng friends natin sa gastroenterology. Bakit? Kailangan natin malaman kung meron pong maluwag doon sa inyong sphincter sa ilalim po ng inyong esophagus. Lastly po, pagdating naman po sa talagang heart attack, ito po ay kondisyon na hindi dapat mamaliitin. Kung ikaw ay nakaramdam ng paninikip ng dibdib at merong sabay na pananakit dito sa kaliwang bahagi ng kamay, magandang magpatingin kayo agad. Kung hindi kayo makakapunta sa isang cardiologist, punta po kayo kagad sa emergency room. Mas maganda na po na malaman natin na meron kayong problema sa puso kaysa sa ibabaliwala natin. Ngayon, isipin mo rin ang konteksto. Marami po mga tao na may high risk na magkaroon ng heart attack. Katulad ng mga taong mahilig manigarilyo, mga taong mataas ang cholesterol levels, mga tao na nasa obese side. At ngayon nakikita rin namin mga diabetic po. High risk din po sila magkaroon ng mga ganitong problems. So pag kayo po ay nandun sa mga may risk factors na yon, huwag po kayong mag-atubili at kayo po ay lumapit sa inyong mga internal medicine specialist o kaya sa mga cardiologist. Malaman na natin kung meron po kayong mga ganitong kondisyon. Mas maganda na pong malaman na natin agad para maiwasan ang mga komplikasyon ng heart attack. Kasi pag inatake na po kayo, ang pinag-uusapan na lang natin ay minuto. No? And baka pag nasa alanganin kayo, huli na ang lahat. So, pag ngayong February, Heart Health Month, mas magandang every month is Heart Health Month. So, isa sa mga ways para mag-improve din ang ating kalusugan, lifestyle change po ha. So, tamang pagkain,
Hindi sobra-sobra sa mga carbohydrates, hindi po sobra-sobra sa mga mamantika. Tamang balanse lang po. At importante po ang paglalakad o konting ehersisyo. Maraming research ngayon, pinapakita na pag ikaw ay nakaka-achieve ng more than 7,000 hanggang 9,000 steps, nagkakaroon po ng improvement sa kalusugan ng pasyente. Kabilang na po doon ang inyong heart health. So tandaan, marami pong ways para ma-prevent ito at marami po rin tayong ways para malaman kung ito po talaga ay heart condition. So wag mag-atubili, lapitan po ang inyong mga espesyalista.